Stranded ang maraming pasahero sa ilang kalsada sa Metro Manila dahil sa inilargang transport strike ng mga driver at operator ng jeep. Sa aking pag-iikot kahapon, paralisado ang transportasyon sa Pateros at Ortigas Robinsons Galleria patungong Pasig. Inaasahan pa rin ng pamahalang lungsod ng Pasig na hindi gaanong maapektuhan ang mobilidad kaugnay sa nagkasabay na transport strike ng Piston at Manibela. Nagtapos kahapon ang 3-day transport strike ng Piston habang nagsimula naman kahapon ang 3-day transport strike ng Manibela hanggang bukas araw ng Biyernes. Sa kabila nito, nakahandang mag-deploy ng libreng sakay vehicles ang pamahalang lungsod ng Pasig para sa mga maapektuhang commuters dahil sa strike. Imo-monitor ng Traffic and Parking Management Office ang lagay ng mga daan para matukoy ang magiging deployment ng libreng sakay vehicles kung kakailanganin. Nakiisa ang kasadoy sa panguna ng presidente na si Reden Indicio sa ipinaglalaban ng Manibela para ikasa ang 3 araw na tigil pasada bilang protesta sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUBMP ng pamahalaan. Sana marinig kami ng gobyerno ni Pangulong BBM na yung aming ipinaglalaban na itigil yung pagpilit nila sa pagpakukonsolidate. Kasi nga, ang maapektuhan yung mga traditional jeep, yung aming hanap buhay. Yung pa rin lang naman ang aming ipinaglalaban eh. Pahintulutan kami at pigilang may patupad yun. Yun lang. At ano po ba yung mga kahilingan nyo sa LTFRB? Ang hilingan namin, ibalik yung 5 years at ipatigil yung pagpakonsolidate. Kasi nga, yun ang papatay sa hanap buhay namin. Oo. May sinasabi si Guades na may rehabilitasyon naman daw sa mga jeepney at magpapatuloy ito hanggang after ng December 31 kung magpapile kayo ng consolidation. Pag nagpile ka nga ng consolidation, yun na ang umpisa, yun na ang simula eh. Doon pa lang phase out na kami. Bakit hindi nila hayaan na ibalik na lang yung 5 years at tanggalin yung consolidate? Yun lang naman, wala na kaming iba. Bakit nila kami pinipilit? Yun lagi ang aming tanong sa kanila. O ano bang meron sa likod niyan? Bakit kami doon pinipilit? Sa consolidate na yan. Yun lang, hayaan kaming mag single operator at ibalik yung 5 years. At huwag kaming pilitin. Hayaan nila kaming, hindi naman kami tutol sa modernization. Kaya nga lang, single operator at yung kuwan ba, yung hayaan kaming makapamili kung saan namin makakamura. Yun lang, boss. Sa tingin nyo, sir, mapaparalisa nyo ang strike ngayon, ang biyahe? Pag nagkaisa siguro kami, hindi naman namin inuobliga yung ayaw. Ang amin lang yung malayang pagpapahayag. Kung sa tingin nila, hindi namin na iparalisa, basta na ipahayag namin, na iparating namin sa gobyerno yung aming hinaing. Even these adjustments, itong 3, itong 4, itong mga adjustments na ito, sino-sino yung mga hindi makakabiyahe o hindi papayagan makabiyahe sa susunod na taon? Like, di ba makapag-consolidate? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yung mga yun, just to qualify. Yes, ma'am. So, yung base po dito sa kanila na pagkasundoan, ma'am, no? Technically, ma'am, pag hindi ka roadworthy, hindi ka papasa sa Philippine National Standard at mapapahamak ang seguridad at safety ng mga pasahero. Again, ayaw natin magpalibig pa. Yung mga ganyang klase po ng jeepney, kailangan po ma-modernize at hindi na po makakabiyahe. But then again, pagpapasa po sa pamantayan ng Land Transportation Office, kayo ay roadworthy, kayo po ay papasa sa Philippine National Standard, mataas ang iyong roof, may hawakan ng mga pasahero, yung mga basic po na parte at para naman po sa features ng ating mga pasahero, makakabiyahe po din kayo. For the December 31 consolidation deadline, just pass po your petition for consolidation. This is just a 1 to 2 pager petition po. Huwag niyo na munang intindihin yung napakadaming technical requirements, ma'am, sir.
petition na po, the intention to cooperate with the PUBMP, the LTFRB will still allow you to fly and operate on January 1, 2024 onwards. Then the rest po will follow. Sisipihan lang po muna natin ngayon para po hindi na sila magkagulo at magkaintindihan na para po sa December 31 deadline.